Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni ang balita ngayon tungkol sa umiinit na bangayan ni na Congressman Pulong Duterte at Congressman Abante. Nag-ugat ito dahil sa mga flood control projects. Una, si Mayor Baste Duterte, sinabi niyang palabas lang yung ginagawang investigasyon sa flood control projects ng Marcos administration. So itong Congressman Abante, bumuelta, sabi niya magkano ang pondo ng flood control projects ni Congressman Pulong Duterte sa Davao ng panahon ng tatay niya. Ayun, sumagot din si Congressman Pulong. Ito ang kanyang sagot niya. Kung gusto niyang malaman ang eksaktong datos, yung pondo ba sa DPWH, inuutos ko na magbigay ng opisyal na impormasyon ang DPWH district at regional offices. Yun, pinagbigyan. Gusto mong malaman? Sige, papadalhan ka namin ng datos, magkano ang pondo sa aking distrito. Paano yun? Mariinding sinabi ni Congressman Duterte na bawat Davaoenyo ay pwede ring humingi ng datos mula sa DPWH. Ayon kay Duterte, maayos ang implementasyon ng lahat ng pondo at proyekto. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. So, hindi katulad sa Metro Manila, Bulacan, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Ang daming mga palpak ghost projects. Iloilo, mismo Pangulo na ang namamasyal, nag-i-inspect sa Benguet. Grabe. Okay. Tila hinikayat din si Abante na huwag ikumpara ang baha sa Davao at tiniyak na bawat piso ng pondo ay naipatupad ng tama. Kung may bahaman dito sa Davao, humuhupa din agad. Correct. Hindi tulad ng swimming pool ninyo sa lugar ninyo. Matagal humupa. Hindi rin nakalimutan ang kontrobersya kay Abante tungkol sa kanyang posisyon sa Kongreso. Ito na, matinding banat. Saan ba ito? Dalaya. So ito ang tanong. Ito ang tanong ni Congressman Pulong. Dapat ba tawagin siyang congressman kung hindi siya nanalo sa boto sa kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat itawag, hindi congressman. At alam ko na busog kayo ng Makabayan Black para sa inyong talent fee bilang tilap dogs sa inyong amo sa Kongres. Maaari rin ninyong i-account yun para sa transparency. Sa huli, iginiit ni Paulo na imbes na questionin ang mga development projects na pinakikinabangan ng mga Davaoenyo, mas makakabuti siguro kay Abante na sagutin ang kanyang sariling questionable posisyon sa Kongreso. Ayan. So, nautingkay tuloy ang kanyang second placer congressman. Magbasa tayo sa mga comments. Ben Paking, ayan na si Pulong, nagalit na sa mga maiipal na talunan. Jose Sortida, well said, the true congressman. Ano yung masasabi mo, Pastor? Paul Borja Castaño, first runner-up, congressman. Clemente Lolo Jr., umatras ka na, Abante. Cesar Janopol, yes, pastor, tawag sa kanya. Mayroong
Meron akong nabasang post sa kalimutan ko na. Sabi niya, ako, Baptist ako. Kasi Baptist itong si Congressman Abante. Ako, Baptist ako, kailang nandidiri ako sa Congressman Abante na yan. Kailan ba yung nung 19th Congress na nung tinawag nila si Tatay Digong sa Congress, investigasyon sa war on drugs. Nako, ibinoyboy niya ng pagiging bishop niya, ibinoyboy niya na yung mga tulong niya kay PRRD. Nakakatawa yung mga ganong birada. So, anyway, mainit na usapin, flood control projects, at ako bilang taga Mindanao, saksi ako sa pagdating sa infrastruktura sa Davao. Wala ka talagang makita doon na mga substandard. At saka walang EPAL. Wala yung mga karatula na project of Congressman so and so. Wala. Kakaiba talaga ang Davao. Ayaw nila yung ganun. Kaya panahon ni PRRD, ayaw niya yung mga ganun, mga tarpi-tarpulin. Kahit si BP Sara, nung DepEd Secretary pa siya, pinapatanggal niya yung mga tarpo-tarpulin sa mga DepEd offices. Yan ang tama. Hindi yung akuin kagad. Example, yung congressman sa Oriental Mindoro, nung hindi pa pumutok ang kapalpakan ng flood control, sabi ni Senator Lacson, nandun, nakita na ang kanyang staff yung mga billboard na inaangkin ni Congressman Panaligan ang mga project sa flood control. Yun ang resibo. So, nung nagkapalpakan na, sabi ng kongresista na hindi daw kanya yun. Sa DPWS daw yun, wala siya daw pakialam. Ganon. Hindi niya may tatanggi dahil nakalagay sa billboard na project niya yun. Pinunduhan niya yun. So, ay nako, kailan ba magkakaroon ng resulta itong flood control investigation na hanggang ngayon wala pang klarong ano. Kaya hindi natin masisi si Mayor Baste na sabi niya na palabas lang, public relation lang. Kasi nga, why klaro na investigasyon hanggang ngayon. Sana magkaroon na ng direksyon yung tunay ba na walang sasantoy investigasyon para makasuhan, makulong ang mga nanluloko na nangungurakot sa pundo ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Aman nagiyaw ko kay manok kung kay ikaw tayan at ay una tikaon. Abulada na yung makuha naman. Kahit ano na mapastuwa, tapos lang o kan. Mga man. Sige, hari ka na nga. Nasikit yan gali. Nasikit yan. Pwede ko nubay din at sige, hindi tayo unbay para maabay. Siguro kayo nasum kung makagpan niya di siya. Tapan na kay kang outlook. Okay. Salamat po kayo kay nakapalan ako. Palibangan ako. O karon kuya, maayo na gid imong balay oh. Nakapatindog na gid ka og bagong balay. Ay, salamat kayo Ginoo nga nakapino na akong balay nga sana kayo. Oo. Maayo na gyud. Mayo na Ginoo nga akong balay. Oh. O karon ya unsay imong ikasulti nga nakabalay na ka, nakapatindog na ka og bagong balay. Ay mayo kay natabangan ko sa Ginoo. Mao ni. Nakapan ako sana nga balay kayo.
Salamat jud kayo nga tabang kayo nga dagan pang hinalan ani nga matabangan. Oo. So dagang pag nanginahanglan din ni sa inyo ang matabangan. Dagan pang hinalan nga patabangan. Oo. Pila day kabuki mong anak ya? Ay, isa pa. Isa pa imong anak. So karon pagid ka nagapatindog og balay. Ay karon pa kay Salamat kayo ya.